Hi Pioneers! It's me, Kay Sarona. Una nga pala sa lahat, salamat kasi pinanood niyo yung kaka-upload ko lang na video kanina tungkol sa pag-trade sa BitGet and kung paano mas makakaipon ng PiCoin. So, para dun sa mga hindi marunong sa trade, naggumawa ko ng video na yon. And ito sa video na to, gagawan ko muna ng tutorial yung mga gusto ma-recover yung old Pi account nila. Since malapit na ang grace period sa March 14, tingnan natin kung paano tayo makakatulong para mahabol pa yon. So, last week kasi, marami na rin akong na-recover sa team ko ng mga old Pi account na hindi na nila talaga nabubuksan. So, dito start ko muna yung video ko para makita nyo kung paano. The difference is, pag hindi kasi actual na nakita kung paano siya ginawa, hindi kasi yun yung same result na nangyayari. Kaya, yung iba, kahit na nasunod na nila yung sinabi ko, pag once na sila yung sumunod dun sa steps, hindi pa rin nila nare-recover yung accounts. Kagaya nitong pinost ko na na-recover yung account, minessage ko sila isa-isa and sinabi ko sa kanila kung ano yung step-by-step na gagawin talaga para sigurado na mare-recover nila yung account nila. I think applicable to sa lahat ng pioneers na mga nakapag-mina noon na talagang Facebook yung ginamit dati. Kasi noon, ang Pi account, once na nag-click ka sa referral link, diretso na siya doon sa website and pag dinownload mo siya, nakakapag-mine ka na. So, not knowing na yung mga miners noon, kakailanganin pa pala nila yung verification ng account. Nung nagpalit sila ng Facebook nila, doon nagkaroon ng problema kasi hindi sila nag-save ng mga login details and usually walang mga nag-verify dati. So, continuous mining lang sila noon. Yan. Kagaya nito, na-recover ko yung mga account nila by helping them step-by-step process kung paano gagawin. Yan. So, yan, meron silang mga naipon na at least 200 to 300 Pi coins. So, yung iba naman, nagmimina pa rin sila hanggang ngayon, pero hindi nila alam na hindi pa rin sila verified and hindi nila alam na sa grace period, pwedeng mawala na din yung mga tokens nila. Kaya, for awareness, I'm also making a video para at least ma-aware sila and hindi sila magugulat na wala na silang balance na makikita sa mga Pi app nila. So, yung steps para ma-recover nyo yung mga old Pi account ninyo. Tingnan natin kung mag-work to sa inyo. Proceed na tayo sa steps in recovering your old Pi account. So, step number 1, log into your official Facebook account since 2019. Kailangan hindi ka nagpalit ng Facebook mo simula 2019 hanggang ngayon. Or kung nagpalit ka man, kailangan kabisado mo yung login details mo sa Facebook nung old Facebook mo and yung current Facebook mo ngayon. Kasi yun ang itatry natin na gamitin sa pag-login sa Pi Network. Step number 2, kung meron kang existing na Pi Network app dyan sa cellphone mo, puntahan mo yung mismong application na yun and i-uninstall mo siya. Or pwede siguro direct mo nang i-uninstall sa Play Store. Yun ay para ma-refresh natin yung information na ginamit mo since noong 2019 hanggang sa ngayon. One Pi account lang yung allowed sa kanya. So, basically, gaya ng Meta, pwede niyang ma-trace kasi yung IP address ng cellphone mo kasi usually yun yung nagre-register dun sa server. Kaya kadalasan yung mga nagre-recover ng account, ang nare-read na ng system is yung mga bago na nilang Facebook. So, step number 3, click the link provided in the comment section below. Click download. It should direct you to Play Store or App Store if you are Android user. Or install. Click mo na yung open. So, since hinihingan tayo ng login details ng Facebook account natin ngayon, sabi dapat tanda mo yung password ng ginagamit mong Facebook ngayon, diba? So, login na natin. Ito ko na-encounter ko yung mahirap mag-login na ngayon sa Pi Network. Dati yung mga nag-guide ko last week, nung naka-login na sila, pinag-login, logout ko kasi sila sa Facebook account nila. Then, pinalogin ko yung ginagamit talaga nila na Facebook simula-simula. Then, in-uninstall. Then, yung mismong Facebook na ginamit nila noon, pag login nila, shoot, diretso na doon sa Pi app. Ganon dati, last week. Pero ngayon, since nagbago, pag-click ng link, hinihingan siya sa Messenger, direct sa Messenger. Try natin dun sa mismong post. Yung mismong link sa comment section. So, dito ako mag-try mag-click sa accept all. Doon mismo sa Facebook account. Try natin kung maiba siya. Enter login code to continue. So, may mga verification pa ulit si Facebook bago mag-proceed si Pi. Check natin sa email. Ayan, kailangan natin itong i-continue. This was me. Ayan, so I saved the browser. So, may mga ganyang keme pa. Ayan, sundan na lang natin para
it should proceed to the Pi app login na. And congratulations, you have recovered your all Pi accounts. So ngayon, i-continue na natin yung pag-mine. Tap natin to purple lightning button na to. And then, ayan, click mine. So yan, pagka inalaw mo yan, meron ka dito mga push notifications kapag tapos na yung pagmamine mo. So it's up to you kung gusto mong reminded ka every day. So click na natin yung allow. And then, ito yung configure lockup settings. Makakatulong to para mas-secure mo yung Pi account mo. Kasi pag nilock mo siya ng 3 years, mabuboost yung mining rate mo. Based on my account, 1.5 lang siya kasi bago lang yan. For tutorial purposes ko lang yan. Itong lockup percentage, ito yung balance mo. So, kung sa akin may 1.5 ako, pag 100%, lahat ng nandito sa balance ko. Since ako lang siguro nagmamay niya, wala pa kasi akong invite dito sa account na to. Then, sa lockup duration, kung gusto ko siyang tumagal ng 3 years, mas mataas yung boost in mining power niya. Advantage naman nito, pagka nag-commit ka dito, masisecure yung account mo. Sigurado, hindi ka magsiselling sa ngayon and meron ka pang aantayin after 3 years. Yan. So, nag-success na. So, dito natin makikita sa main page yung mga announcement, updates. So, yan. Itong mga button na to, meron tayo ditong chat room na pwede mong bisitahin and para ma-update ka kung paano gagawin. Halimbawa, hindi ka marunong mag-KYC, meron akong team dito, pwede mo makita kung paano kami nag-KYC and mababasa mo yung mga previous conversation namin bago kami nakapag-KYC. So, meron din ako kasi sinend before sa team ko na instructions on how to verify your SMS number. Balik tayo sa main page. So, yan. Ito yung 20% security circle yan. Ito, kung meron kang mga team sa under ng referral link mo, dito mo sila makikita. Usually, pwede natin ilagay dito yung family natin. So, add mo sila. It doesn't necessarily need under sila ng link mo. As long as nasa contacts mo sila, kung immediate family mo sila, pwede mo silang i-add sa circle mo para tumaas yung network security mo. And sa mining rate mo, maboost din to. Tataas tong mining power mo dito. Bibilis siya ng konti. So, kagaya ko, since ako yung sinalihan mo, ma-add ako dyan. And yung mining power ko, makakatulong para mas mapabilis mo yung mining rate mo. So, kung mag-sign up ka sa link ko, meron ka na kaagad 1 Pi and medyo mataas na rin yung mining power mo dyan kasi secured yung circle ko since nag-start pa ako, naka-boost din and meron din akong team na lahat sila nakatulong kami sa isa't isa para ma-boost yung mga mining power namin. So, kaparehas din sa'yo, bibilis din yung mining power mo ng konti pero syempre, dagdagan natin ang circle para mas mabilis. So, itong tao, dito makikita yung mga current mining under ng team mo. So, pwede silang mag-ping sa'yo dito and makikita mo yung sa push notifications mo, yung alerts na kailangan mo nang mag-mine kasi tapos na yung session mo. Ito naman, may team ka, pwede mo silang i-remind din kagaya ng gagawin nila sa'yo. Or kagaya ko, syempre, lagi ako nag-ping sa mga team ko. So, since sa baba, nakikita mo inactive ako, it means na tapos na yung mining sessions ko. Yun, yung pag-ping mo kanina, ma-remind mo na ako no, na kailangan ko na mag-mine. So, yan, nakakatulong sa isa't isa kung meron kang mining team. Dito mo makikita yung link mo. Click mo lang tong invite para kung mag-share ka sa family mo, pwede mong i-copy and then makikreate na din mismo yung referral link mo. Then, ito lalabas yung invitation mo sa kanila para mag-sign up sa link mo. And then, itong kulay green na to, ito yung tinatap natin every end ng session natin. Ang base rate mo lang is 0.0035. So, yan. Ito yung 00 doon na makikita natin kasi 2 digits lang yung allowed dito. Kaya 00. Pero dahil ganyan nga, medyo weak yung circle mo. Yung strength ng circle kasi wala ka pang katuwang doon. Then, balik natin dyan. Sa announcement naman. Makikita mo dyan yung announcement ng team. Pwede mo i-click dyan yung details para mas mabasa mo pa lahat yung laman ng announcement. Ito yung sa ating Fireside na community. So, dito yan nakikita. Pwede kang mag-browse dyan para masundan mo yung community activities. Then, dito, ang pinaka-importante sa lahat, once na recover mo na yung account mo, balik ka dito sa hamburger icon. Then, proceed ka dito sa profile. May option ka dito sa settings kung gusto mong makita nila yung real name mo and kung gusto mo siyang i-hide. So, pag hinide mo yan, ang lalabas lang sa kanila is yung username mo, hindi yung real name. So, dito pwede mo rin i-hide yung balance mo. Doon sa push notifications, importante din. Kaya i-yes natin. Oops. Ayan.
So, pwede mong i-on off yan. Sa account verification, these are the crucial part na kailangan kumpletuhin mo bago mag-March 14. So, paano gawin? Sa account verification, unahin mo yung phone number mo. So, since dito sa account na to, ang ginamit ko is yung Facebook, automatically meron na siyang check dyan. Ito lang dapat yung phone number ko, yung email address ko, and yan, password, KYC, ang hindi pa-verify. Or, yung email mo, then, balikan mo sa email mo kung ano yung verification ko, then finish na yon. Then next, sa password, madali lang din itong password. Sabi dito, kung gusto mong magpalit ng password, click lang natin yung update. Pwede mo nang palitan ng word, but kailangan mong ilagay yung phone number mo para doon mag-notify yung verification code. Then, ma-update na yung password niya. And then, sa phone number. Itong phone number, isa sa crucial part din ng pag-verify kasi sa ngayon, I think nahirapan na din yung iba mag-verify ng phone number nila. So, dito tayo sa chat. Meron ako dito ang instruction dati. Yan. Punta ka dito sa Casey Rones Referral Team. Meron ako dito instructions para makapag-verify ka ng SMS number mo. So, kailangan yung number mo na yon na i-verify mo is yun din mismo yung nakasalang sa phone na to. And, kailangan meron kang extra 15 pesos regular load bago ka mag-verify ng phone number mo. So, usually, yung iba, hindi na nagkakaroon ng third attempt kapag nagkamali na sila nung una. Like nung isang member ko na nag-verify siya ng number pero naka-dual SIM siya. Ang naka-on pala na messaging niya is yung isa niyang number. So, ngayon, ang pinang-verify niya ngayon sa app is yung isang SIM card na hindi naman yun ang nakalagay dito na i-update niya. So, technically, hindi niya nare-receive yung confirmation. So, wala. Hindi mag-continue yun. So, mag-error lang yun. And, nakakabawas yun sa limit ng attempts mo para makapag-change ka ng mobile number. So, ngayon, ito, nakita na natin kung ano yung procedure kung paano mag-verify ng phone number. Send the international SMS to one of the servers. So, dito, I suggest na dito ka sa Australia. Diyan sa Australia, mabilisan yan. Minsan 1 minute lang or 30 seconds, ganyan, mabilis. Ito yung ginamit ng team ko, hindi sila nagka-problema. Pero before, lagi silang nag-aantay at tagal. Sabi nila, hindi daw sila makapag-verify. So, since nung nasabihan ko sila na sa Australia number sila mag-verify, na-verify sila agad. Nasabi ko na sa inyo kung paano ang procedure bago kayo mag-verify ng phone number ninyo. Kapag mag-verify kayo ng mobile number nyo, i-click mo lang yun. Pag click mo dyan, mapupunta ka dun sa kung ano yung pag-login mo dito nung una na hinanapan ka ng country code then phone number. So, una, syempre, type mo yung PH para yung Philippine number mo. And then, pakita ko lang dito yung unang pag-login. I-submit mo yon and na next page, lalabas na dun yung SMS kung saan ka na mag-send na server. Pinakita option, sa Australia kayo mag-send. Meron dun drop-down. Ang unang nakalagay dun is US. I-click nyo yung drop-down na yon then select Australia. I-click mo yung send button. Pag send mo, automatically mag-open yung message app mo dyan sa cellphone mo. Meron na siya doon pre-text na isi-send mo na lang. Pero make sure na yung SIM card na gamit mo is yan yung number na nilagay mo nung nag-enter ka doon sa update phone number. Kailangan yun yung nakasalang and meron na siya agad na 15 regular load. Then, bago mo i-click yung send SMS, waiting ka nun, naka-loading yun. So, until hindi mo pa nasa-send yung SMS na kusang lalabas dyan sa screen mo, hindi matatapos yung loading. And dapat hindi mo siya iiwanan. Hayaan mo lang siya mag-loading doon. Kasi once na nag-send na yung SMS na pre-text doon, may kita mo naman kung mag-send yun, walang error na kulay red. So, kung nag-error siya ng red, ibig sabihin, hindi siya nag-send doon sa Australia server. Ulitin mo lang yun. Possibly naman kasi kapag meron kang load, hindi na siya mag-error. And then, matatapos yung loading nun, kusa siyang mag-success yung update. Ganun lang katali pag-verify ng phone number. Yung sa KYC. Tapos na natin yung 4. Unahin talaga natin dapat yung 4 kasi ito yung medyo mahaba-haba yung checklist. So, since ganyan yung nakalagay, not fully applied, click natin to. And yan, kailangan mo rin ulit mag-download ng Pi browser. Click mo na lang yan. And then, kung wala ka pang Pi browser, ida-direct ka nyo doon sa website and then click mo lang din yung download. So, once na-download mo na yun sa Play Store and i-open mo siya, ganito na yung lalabas. And dito, makikita mo yung KYC button. Okay? Then, click mo lang yun. Lalabas dito yung availability or slots kung available siya para sa'yo. So, since bagong create ko to, pero kung ikaw ay old Pi account holder, usually, dire-diretso na, kagaya ng team ko na naka-recover ng accounts nila. Nag-submit na lang sila ng IDs nila and yun, pending for approval na lang yung status nila sa number 7. So, ganun yung kinalabas sa team ko na na-recover namin account. Pero yung iba kong team na
pag-click nila dito sa KYC, ito yung lumabas sa kanila. Slots are not available at this time. Stay tuned. You will receive an invitation as soon as one becomes available. So, naging kaparehas siya nung mga bagong sign up ngayon na account. Yung old account, hindi nakapag-mining ng sobrang tagal na siguro or hindi man lang nabisita yung account nila. Ganito yung kailangan nila. Kailangan lang mag-complete ng at least 30 mining sessions para makapag-apply sila for KYC. So, in this case, kung hindi ka talaga magkaroon ng slots, kung meron ka pang old balance Pi account mo, hindi mo na siya marirecover. Kasama na siya sa mababurn. Kasama na yung sa grace period. Until March 14 na nga lang, hanggang ma-migrate natin at makapag-KYC sila. Pag ganun, mag-mine ka na lang ng dire-diretso, makapag-ipon ka pa rin ng Pi. Ganun talaga, hindi tayo masyadong nag-research about this project and hindi natin tinignan yung potential niya in the future sa atin. So, take accountability of your actions. So, andito tayo para kung sana matulungan pa natin yung iba na ma-recover kagaya ng team ko na nakapag-dire-diretso ng KYC. Para makumpleto mo yung checklist, punta tayo dyan sa hamburger icon ulit. Then, click mo yung mainnet. So, dito, andyan yung balance dashboard mo. Since tinitingnan natin yung checklist na dapat natin kumpletuhin, dito lalabas siya. Yeah, deadline to complete your KYC. At least, meron pa rin palang grace period para sa KYC. So since naka-pause yan, kailangan mong kumpletuhin yung siyam na checklist natin dyan. Pag complete na siya, color green na siya. Pagdating sa mainnet checklist, kailangan lahat natin yan makumpleto. Nakapag-download na tayo ng Pi browser, completed na siya, and nakapag-create na tayo. Nakapag-create na ako ng Pi wallet. Oh, I'm not aware. Kalimutan ko. Pero kailangan mag-create ng wallet. So, paano mag-create ng wallet? Tingnan ko kung gagana yung unlock with Face ID. So, yan. Since hindi nga pala to yung Pi browser na itong account na to. Pi browser ko pala ito. Nagulat pa ako. Ito. So, dito natin makikita yung wallet natin. Pag hindi ka pa nakapag-create ng Pi wallet, generate ka ng wallet dito. Ito yung nakalagay dito, generate yun. So, meron to, pag nag-click ka ng generate wallet, meron diyan lalabas na 24-word passphrase. Yun yung wallet key mo na kailangan nakasave mo lang sa'yo na hindi dapat nakikita ng ibang tao. I suggest kung mag-save kayo, kailangan nyo, i-copy nyo na lang to. Then, i-save nyo sa note nyo mismo dito sa cellphone para madali nyo ma-confirm. Kasi, tatlong process to na kailangan nyo i-enter yung 24-word. Copy-paste nyo na lang para mas mabilis at mas madali para sa inyo. Then, i-save mo yun. Kasi yun yung kailangan mo kapag mag-unlock ka nito. So, pwede mong i-enable yung unlock with passphrase or lagay ka ng Face ID or biometrics. Yun yung security ng wallet mo. Pag tapos na tayo dyan, proceed na tayo sa number 3. Confirm your Pi wallet. So, pag kinonfirm mo to, ang lalabas dyan yung wallet address mo na kinreate mo. Madali lang tong process na to kasi i-yes mo lang yan, kukonfirm mo lang yan, then okay na yan. Sa number 4, commit to lockup configuration. Ito yung ginawa natin kanina na nag-commit ka ng lockup ng balance mo. Then number 5, secure your account. Ito yung login details mo sa account information, di ba? Naka-checklist na lahat yon. And then sa number 6, sign in acknowledgement to receive tokens. Usually nito, i-confirm mo lang to. Meron ka dito, mabubuksan na parang document and then i-scroll up mo lang siya sa baba, i-check mo lang yun, then confirm. Then dito sa number 6, submit your KYC verification. Ito yung lumabas kanina na sa KYC na slots are not available. So once it was completed, kaya yung sa team ko na nakapag-sign up siya dire-diretso sa KYC, nakapag-submit siya. So nagkaroon ng check number 7. Then sa number 8, wait for KYC result. Currently, pending approval pa sila and waiting na lang sila na ma-confirm yung KYC nila. So I think verified na rin yan sila. Then ang usually nakapending dito is itong number 9. Kasi waiting pa tayo nito until March 14 bago ma-migrate sa mainnet yung mga old balances na within 6 months na na-mine mo for migration. So, mababasa mo dito na you'll be automatically added to the migration queue if you have finished 1 to 8. So, pag natapos mo itong 1 to 8, guaranteed na nasa queue ka na for automatic migration. The unlock portion will be free to use immediately after the 14-day pending period. So, basahin mo na lang yan. So, yun. Matapos na tayo dito. And then, your account is already secured and congratulations, you have recovered your old Pi account. Happy mining ulit. And kung gusto mo mag-participate sa ecosystem natin, punta ka sa Pi browser. Huwag mo na rin kalimutan na puntahan tong profile and nakakatulong to para sa upcoming development ng social chain. So ngayon pa lang, i-add mo na ako. Yan. Search mo ako dyan para maging friend tayo dito. So makakadagdag yan. And meron tayong option dito. Message. Yan, friend dito, follow, ganyan. I-add mo na yan para i-accept na lang kita. So, nakakatulong din yan para mas mapa-secure pa yung Pi account mo. Then, pwede mo din i-explore ang ecosystem natin. Meron tayo dito
Fireside. Ito yung Fireside, parang social Facebook, ganyan. So, dito tayo nakakapag-interact sa Pioneer communities across the globe. Yan. So, dito makikita lahat ng kailangan natin sa Pi browser. Okay. Proceed tayo dun sa next. Kung halimbawa hindi mag-work itong pag-recover mo ng old account mo gamit ang Facebook account, balik tayo sa login page. So, ila-log out ko to. Punta tayo para ma-log out mo tong account mo na to. Para ma-log out. Just in case na pag-open mo, iba yung Facebook na nabuksan mo, iba yung account. So, nag-start ka ng 0. Usually, ito, pakita ko sa inyo yung scenario ng gusto nilang mag-sign up sa link ko. Kaso, dati, meron na pala silang nabuksan na link noon. So, kasi dati, madali lang makapag-create ng Pi. Talagang automatic pagka-click mo ng link, diretso na siya nagmamine. Nandun na agad siya sa page and pwede mo na siyang i-click. Pero dati kasi, walang nakapag-explain paano ginagawa yung pagmamining and kung anong importance ng Picoin. So, lahat ng yan, na-abandon nila yung kanilang mga Pi account. So, ngayon, ito yung mga tao na yun na nagkaroon na ng old account na hindi naman namina at hindi rin nabuksan. So, ngayon na nag-boom na yung project, nakita nila na it's worth it pala, doon nila binuksan ulit yung account nila. So, yan, pag-click nila ng Facebook, meron silang old account doon. Ito yung lumalabas sa kanila. Bagong mine ulit yan. Bagong account ulit to. Or yung dating account nila to. Possibly lalabas to. Dating nilang account na hindi nila nabuksan ng matagal. So, pag ganito yung case, it's not worth it na ituloy mo yan. See? Kasi 0.04 na lang eh. Paano ka pa makakaipon ng 1 Pi? So, kung mag-sign up ka ulit sa link ko, magkakaroon ka kaagad ng 1 Pi and medyo mabilis pa yung mining rate mo. So, ang gawin mo, kung meron kang old Pi account, click mo yung delete account. So, pag in-scroll mo kasi ito, dito natin makikita yung delete account. Sa profile, i-scroll down mo siya. Sa baba, meron siyang account deletion. Then, click mo lang yung see how. Then, tap here to delete your account. It's better to delete this. And then, create a new one. So, hindi lang siya yun. Meron pang isa na nag-sign up din siya or nag-click lang din sa link ko para makapag-create ng bagong Pi. And then, ang na-open niya is yung old Pi account din niya. Or, this is a new one. Kagaya niyan, 0 yung nandito sa team niya. Ibig sabihin, siya lang yung nandyan. So, wala ka siyang code na ginamit. And pag ganito, na wala siyang ginamit na code, useless yung account na to. It's better to delete this. So, ganun din ang gagawin mo. Punta ka sa profile din, account deletion. And yung iba, nahirapan silang mag-delete kasi meron pang duration. Kaya ipinapaliwanag ko na ngayon pa lang na mahirap magkamali sa steps or process para hindi kayo maabala and ma-left out. Sign out mo yung account and then, next step naman ng recovering ng account mo, gamit yung phone number mo. Try natin. Kung gagamit ka ng phone number for login, maglalagay ka pa lang dyan ng lahat ng details mo. So yan, hindi ka lang basta-basta magsa-sign in. Kailangan nililist mo lahat ng details na ginagamit mo dyan. Kasi kakailanganin mo yung pag-open mo ulit ng app. O kung ano na yung mobile number mo, kung ano yung email, registered email mo, yun na lang yung gamitin mo. Pwede mo din gamitin tong way na to para mag-create ng bagong account. Kung halimbawa hindi mo talaga na-recover yung old account mo, gamit yung Facebook mo, or check natin kung yung Facebook mo na yun ay nagamit mo na dati sa pag-sign in mo. Kasi dati, pagka nakapag-click ka kasi ng link, automatic kasi naka-check na yung Facebook. So, doon mo malalaman kung ano-ano ba yung ways na ginamit mo dati sa pag-create ng account sa Pi. Since kung hindi gumana yung Facebook mo na yun, syempre, possibly sa phone number ka nag-sign up dati. Then, step number 5 na tayo. Enter password and verify your password. Yan. Click submit. This case, nakita nyo naman hiningian ako ng first name, tsaka last name, and choose your username. Ibig sabihin, wala ka pa dating na-create. Okay? Pag ganito yung setup, bagong account to, create your account to. Pag nag-submit kayo, madadirect na kayo dun sa mismong Pi account. Okay, so balik natin. Return to login page. So pag dito naman, meron kang existing na phone number na gusto mo nang i-try, i-recover yung dati mong Pi. Ang lalabas dyan, dapat ganito. Kailangan registered yung SIM mo. Diba dati meron tayong SIM card registration. So, kung ginamit mo yung old phone number mo noon, nire-require na ngayon ng Pi Network na kailangan meron kang ownership dito sa number na to na ginagamit mo ngayon pag login. So, gano'n na siya ngayon ka-specific. Hindi ka na basta-basta pwede mag-try mag-recover ng old phone number account mo na ginamit sa pag-login sa Pi. So, pagka phone number ang ginamit mo noon, 50-50 yung chance na ma-recover pa natin yung old Pi account mo. Pero kung Facebook,
100% pwede natin ma-recover yan. Or 99.9%. So, ang kailangan lang, alam mo yung login details ng Facebook mo. Kasi may mga team ako na hindi na nila ma-access yung Facebook nila ngayon kasi na-hack daw, then nakalimutan yung password, tapos nawala yung cellphone, hindi alam yung login details, kaya nagpalit sila ngayon ng bago. So, pag ganun ang case, na hindi nyo na talaga ma-recover yung old Facebook account nyo, kasi dun lang nakasalalay para ma-open nyo talaga yung Pi account nyo. Mag-create na lang kayo ng bagong account, gamit tong link ko. So, yun lang. Sana nakatulong ako sa inyo. And kung meron pa kayong suggestions kung ano ang sunod kong gagawin na video tutorial, just comment down below and try natin kung paano tayo makatulong. That's all. Thank you! Last favor from you guys, please subscribe to my channel and hit the like button, comment or share. This will not cost you anything but help me boost my channel and share more informative videos. Thank you for watching. Bye-bye!